Ang ating po pag-aaralan, prayer request. Kung usapang pananalangin, karamihan po sa atin sanay at naglalaan ng oras sa gawain ito, yung pananalangin. Bilang mga mananampalataya, ang turo sa atin ng Biblia, manalangin sa lahat ng pagkakataon. Agree, no? Manalangin ng buong tiyaga o kaya manalangin ng walang patid. At ganoon din po, itinuturo din sa atin na ipananalangin din o ipag-pray din ang iba na kung paanong ipinanalangin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad at kung paanong ipinag-pray ni na Apostol Pablo yung mga kapatid sa pananampalataya. So, tinuturuan tayo ng Biblia na maging matyaga sa pananalangin kahit parang pagkaminsan or madalas hindi binibigay sa atin yung gusto nating kasagutan, no? Pero ang laging paalala, lalo sa mga madalas ko itong mabasa sa sulat ni Apostle Paul, be persistent in prayer. Maring nasusunod natin ito, no? Yung tayo po ay nagiging madalanginin, tayo po ay nagiging prayerful. Pero ang tanong, ano yung nilalaman ng ating panalangin? Bilang mga Kristiyano, kung tayo po ay madalangining mga mananampalataya, ano yung madalas na prayer request natin? Yung mga pangunahin po ba at mahahalaga ay nananatili bang priority yon sa ating prayer lists? O baka naman nababaliktad na, no? Yung mga hindi nagaanong kaimportante, yun na yung lagi nating hinihiling at naisasantabi na yung mga dapat na priority sa ating pananalangin. Sa patuloy po nating pagsusuri ng ating mga sarili at pagpapalago ng karunungang nagmumula sa Diyos. Pagbulay-bulayan pa natin yung mga piling talata na ating babasahin at nawa po ay makatulong sa bawat isa na mas maiayos natin at ang maging laman ng ating pag-iisip ay wisdom ng Diyos na ang isip po natin naglalaman ng salita ng Diyos. Mahalaga po na magtamo tayo ng karunungan, yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya patuloy tayong nagsusumikap sa mga ganitong gawain, no? Patuloy tayong nagsusumikap din sa iba pang mga ministeryo ng ating pag-aaral ng Biblia. Personal man yan, Bible group study man yan, o sa mga ganitong gawain, no? Patuloy tayong nagsusumikap dahil para sa atin mahalaga po ang magtamo ng karunungan mula sa Diyos na matatagpuan natin sa Biblia. Pag nagkaroon tayo ng or tumanggap tayo ng karunungan mula sa Diyos, matatanim yan sa ating puso, matatanim yan sa ating isip. Yung magiging laman ng ating pananalangin ay nakahanay sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Okay, ang version po pala ng Biblia na ating gagamitin sa pagbabasa natin ng mga piling talata po ay sa Tagalog ang Bagong Biblia at Revised Tagalog Popular Version. Sa English po ay New American Standard Bible at ilang mga King James na version. Ang tatalakayin po natin ngayon ay mula sa Proverbs, mula sa Kawikaan sa chapter 30 sa verse 7 hanggang 9. Bahagi po ito ng pananalangin ni Agur. Si Agur walang masyadong banggit or walang masyadong pakilala ang Biblia sa kanya. Maaring si Agur po ay isa sa mga contributor o kaya isa sa mga author ng aklat ng Kawikaan. Ito yung dalangin niya sa verse 7. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Two things I ask of you. Do not refuse me before I die. Basahin natin itong Tagalog na sa Revised Tagalog Popular Version. Sabi niya, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Meron siyang dalawang kahilingan. Hindi lang naman ito o dapat dalawa lang ang maging kahilingan natin sa ating pananalangin. Pero nawa, makita natin na dapat ay kasama or bahagi itong hinihiling ni Agur sa atin din pong mga paghiling sa Diyos. Ano ba yung kahilingan niya dito? Basahin po natin sa verse 8. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. So, una, ang prayer niya, keep deception and lies far from me. Tapos yung ikalawa, give me neither poverty nor
riches. Kapag binasa po natin yan sa itong verse na ito sa Revised Tagalog Popular Version, ganito nakalagay. Huwag akong hayaang maging sinungaling. No, hinihiling ni Agur na maging tapat siya. Na huwag siyang maging sinungaling. Tayo minsan, no, baliktad yung iba. No? Magsisinungaling muna tayo, tapos saka na tayo mananalangin. Hingi tayo ng tawad. Pero dito po sa prayer ni Agur, na-realize niya yung danger ng pagiging sinungaling. So kung tayo po, no, kung marirealize natin yung kadelikaduhan ng pagsisinungaling, uunahin muna natin yan, na manalangin tayo, tulungan tayo ng Diyos na huwag tayong hayaang maging sinungaling. Hindi magsisinungaling muna tayo, saka tayo mananalangin at hihingi ng tawad. Ngayon, ano nga ba, or gaano ba kadelikado kasi ang pananatili sa pagiging sinungaling? Basahin natin yung dito din sa Proverbs, pero sa chapter 19, sa verse 9. Ang sinungaling na saksi ay tiyak na parurusahan. At ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay mamamatay. No? A false witness will not go unpunished. And he who tells lies, mamamatay, will perish. Hindi ko po alam kung paano natin ito personally matitimbang para may apply natin sa ating sarili. No? Madalas kasi ang gagawin natin, gina-justify natin yung mga pagsisinungaling natin. Pagka minsan, hindi tayo naniniwala na parurusahan ba talaga ng Diyos? Tiyak ba yung parusa sa sinungaling, sa pagsisinungaling? Minsan, hindi tayo naniniwala doon. No? Ibig sabihin, hindi tayo minsan naniniwala sa sinasabi dito ng Biblia. At minsan po ang paniniwala natin, maliit na bagay lang naman yung pagsisinungaling eh. Marami pang mga karumal-dumal na kasalanan. Siguro itong lie, telling lies, ito siguro pagsisinungaling, baka naman makakalusot tayo sa parusa ng Diyos. So, pag-isipan po natin itong talatang ating binasa. Suriin natin yung ating pagkakilala sa Diyos. Alam natin, tapat ang Diyos eh. Pag sinabi niya, mangyayari yun. No? Makatarungan ang Diyos. So, pagbulay-bulayan po natin ito. Ano ba yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos ngayon? Ano ba yung, kung nangungusap siya sa'yo, ano yung sinasabi niya sa'yo sa pamamagitan ng talatang ito? Sa pamamagitan ng kanyang salitang ito? Sa pagbulay-bulayan po natin yung ganun din po, yung nakasulat dito sa New Testament, sa Revelation chapter 21, verse 8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, bibigyang pupunto or bibigyan din natin dyan, and all liars. Ang lahat ng mga sinungaling, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone. Yun daw po yung kalawang kamatayan. Anong babala ang pinapaalala nito sa atin? Ano yung warning? Kung nangungusap ang Diyos sa atin personally, ano yung warning dito? Paano tayo ngayon itinutuwid ng salita ng Diyos? And paano tayo tutugon sa pakikipag-usap na ito ng Diyos sa atin? Again, di ko po alam sa inyo personally kung paano ang aplikasyon nito, no? Kaya kailangan natin ng karunungan talaga na nagbumula sa Diyos para makapamili tayo, para makapag-decide tayo kung ano yung tama at kung ano yung ayon sa Diyos. Simulan natin sa mga maliliit na pagsisinungaling, yung lies. At seryosohin natin yung mga babala. Seryosohin natin yung delikadong paglalagyan ng taong namumuhay sa pagsisinungaling. Tinitiyak kasi sa atin ang Biblia, may parusa sa mga sinungaling. Minsan kasi ayon sa ating sariling unawa, no? Ayon sa karunungan ng tao lamang, naniniwala tayo na sa pagsisinungaling pa nga tayo yaman eh. Sa pagsisinungaling pa nga tayo kikita ng malaki sa ating negosyo, o kaya sa pagsisinungaling pa nga tayo mapopromote sa ating mga trabaho. Or sa pagsisinungaling, magiging magaling, magiging mabuti ang tingin sa atin ng ibang mga tao.
Maging maingat po tayo mga kapatid. Karunungan ng tao o karunungan ng Diyos mula sa Biblia ang paniniwalaan natin. At seryosohin natin yung mga babala at tinuturo sa atin na delikado palang paglalagyan ng taong namumuhay sa pagsisinungaling. Balikan po natin yung ating main text dito sa Proverbs. Dito maganda yung unang kahilingan ni Agur eh. Inuna niya na gawin siya ng Diyos na maging tapat. Ang una niyang hiling, huwag siyang maging sinungaling. Huwag siyang hayaang maging sinungaling bago siya humingi ng provision mula sa Diyos. Yun yung inuna niya. Dalangin niya na hindi siya mamuhay sa daya or deception. At hindi siya mamuhay sa kasinungalingan. Saka siya humiling or sa kanya hiniling yung kasunod. Ano ba yung hiniling niyang kasunod? Sabi po dito, huwag mo akong payamanin o paghirapin. Give me neither poverty nor riches. So, klase ito ng prayer na full of wisdom. At ilan kaya sa atin na nakikinig at nag-aaral ngayon ang ganito kung manalangin? Siguro madali kung yung huwag tayong paghirapin. Ayaw talaga natin yan. Prayer talaga natin lahat yan. Pero yung huwag pagyamanin, meron kaya na nandito ngayon na ito yung prayer? Meron kayang ayaw na pagyamanin? Siguro po pangkaraniwan sa atin, huwag niyo akong paghirapin, pero or pagyamanin niyo na lang po ako. Or kaya, maaaring hindi nga hinihiling na yumaman, pero hindi naman tinatanggihan ang pagyaman tulad dito. Again, pagbalay-balayan natin ang salita ng Diyos. Ano yung kung nangungusap siya sa atin ngayon, ano yung sinasabi niya? Ano yung tinuturo niya? So, ano po yung dahilan ni Agur? Bakit ganito ang kanyang prayer? Sa kasunod na talata, verse 9, baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko sino ang Panginoon. O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Ano po yung tinuturo nito sa atin? Ang prayer ni Agur na maging kahilingan din natin. Lord, huwag niyo naman akong pagyamanin ng sobra. Huwag niyo akong bigyan ng kayamanan na lagpas sa kapasidad at lagpas sa kakayahan ko na gamitin yung pinagkatiwala mo sa akin. Dahil baka makalimutan kita. No? Ganito yung tinuturo ito sa atin. Huwag tayong pagyamanin ng sobra. At kapag hindi natin na kayang i-handle yung tagumpay at yaman, makakalimutan na natin ang Diyos. Sabihin natin, sa dami ng kayamanan at tagumpay natin, sino ang Panginoon? O sino ka Diyos? Hindi kita kailangan. At sabi pa ni Agur, huwag niyo naman po akong paghirapin. Yung maging dukha na kakapit na sa gawang masama tulad ng pagnanakaw. Ang kasabihan po sa atin, kapit sa patilim, no? Kapag yung nagigipit. Ang prayer niya, wag naman daw pong maging ganon. Nasa sobrang hirap naman, malalapastangan niya ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng masama. Ng kumita lang. Magnanakaw tayo, mandadaya tayo sa negosyo natin, mandadaya tayo sa presyo ng paninda natin, manglalamang tayo sa trabaho natin or sa katrabaho natin. Para lang kumita. Kaya napakaganda at puno ng karunungan ang prayer na ito ni Agur. Inuna niya na gawin siyang tapat. Inuna niya na hiniling na maging honest siya, na hindi siya hayaang maging sinungaling. Kasi nga naman kung mayaman siya at sinungaling o nagsisinungaling siya para yumaman, itatakwil niya ang Diyos. No? At kung siya naman ay dukha at sinungaling, gagawa siya ng masama, kumita lang. Kung siya ay dukha at sinungaling, makakakuha or gagawa siya ng kahit illegal na paraan, makakuha lang ng gain, makakuha lang ng kita or makakuha lang ng pangkain, magnanakaw siya. So ano yung tinuturo sa atin dito ng prayer na ito? Kung wala kasi po tayong karunungan or kulang tayo sa karunungan nagmumula sa Diyos, ang kayamanan ay maglalayo sa atin sa Diyos. Kung kulang tayo, kung wala tayong karunungan na nagmumula sa Diyos,
Una, ang kayamanan maglalayo sa atin sa Diyos. Hindi naman ibig sabihin na masama agad yung pagyaman, ha? O kaya, masama na agad ang kayamanan. Hindi po ganon. Pero kung wala nga tayong karunungan na yung wisdom na mula sa Diyos, na hindi natin kayang panghawakan yung hinihiling nating kayamanan, ilalayo tayo niyan sa Diyos. Kaya ang paalala ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, dito po sa unang Timoteo chapter 6, sa verse 9, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. But those who want to get rich, kung humihiling tayo ng kayamanan, tapos hindi natin kayang i-handle yon, hindi natin kayang pangalagaan, kung humihiling tayo na sobra sa kapasidad natin, yung mga ganong kayamanan daw po, na lagpas sa kakayahang i-manage natin, ipapahamak tayo nun, ilalayo tayo nun sa Diyos. Kaya mahalaga, unahin muna natin yung wisdom. Pakinggan natin din yung warning dito. Sa halip na maging kasangkapan natin ang kayamanan sa katuparan ng mission sa atin ng Panginoon, kung kulang tayo sa karunungan, kung wala tayong karunungan mula sa Diyos, yung kayamanan na yan, magiging daan pa yan para huminto tayo or hindi tayo totally sumunod na sa Panginoon. Nung marinig ng lalaking mayaman para magkaroon ng buhay na walang hanggan ng isang tao na kailangan niyang ipamigay yung kanyang kayamanan at sumunod siya sa Panginoong Jesus, ano po yung naging reaksyon ng lalaking mayaman niya? Sa Mateo chapter 19 verse 22. Ngunit nang marinig ng binata ang ganitong salita, umalis siyang nalulungkot sapagkat napakarami niyang ari-arian. Hindi niya kayang mawala yung kayamanan na meron siya. Pagpapakita po ito sa atin na maaaring ang kayamanan maglalayo sa atin, maglalayo sa isang tao na sumunod sa Panginoon. Ilan na ba po yung nakausap nating hindi na nag-a-active ngayon sa church at hindi na nagbabasa ng Biblia kasi feeling nila stable naman sila. Hindi na nila kailangan ng Biblia, hindi na nila kailangan ang kapwa mananampalataya, hindi na nila kailangan ang church kasi masagana naman ang buhay nila. Muli po, hindi masama ang pagyaman. Huwag lamang po na ang kayamanan ay maging dahilan para lumayo tayo sa Diyos. Para huminto tayo sa pagsunod sa Panginoon. May purpose yan kung sakaling ipagkaloob sa iyo ng Diyos. Ang instruction ni Pablo para sa mga mayayaman sa kanyang sulat kay Timoteo, dito po sa unang Timoteo chapter 6 verse 17. Ang mayayaman sa sanlibutang ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. So, instruct those who are rich. At sa verse 18, dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. No, instruct them, yung mga mayayaman, to do good. Minsan po, kung sino pa yung nagigipit, kung sino pa yung taghirap, minsan siya pa yung mas generous at ready mag-share. So, paalala po ito, gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa. Upang sa gayon daw po, sa verse 19, sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap, upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. So, may purpose kung bakit po may mga yumayaman. At hindi yon, yung kayamanan na yon, dapat maging dahilan para lumayo ka sa Diyos. Yung kaunlaran mo, yung kayamanan mo, yung kasaganaan mo, hindi yun maging dahilan para lumayo ka sa Diyos, huminto ka sa pagsunod sa Panginoon. Kundi po, maging kasangkapan ka pa para dumaloy ang pagpapala ng Diyos patungo sa maraming tao. Ngayon, para maunawaan natin ito, kailangan natin ng wisdom ng Diyos. Kung may karunungan tayo ng Diyos at tayo ay mayayaman ngayon, yung kayamanan na yan hindi maglalayo sa atin, kundi magagamit natin yan kung paano ang layunin ng Diyos, bakit sa atin ipinagkatiwala yan. Kaya sa ating mga pagiling po sa pagpapala ng Diyos, dapat po matiyak natin na hindi lagpas sa ating kakayahan. Hindi sobra sa kapasidad nating i-manage yung mga bagay na inihiling natin
at ipagkakatiwala sa atin ng Diyos. Dahil kung sobra, kung hindi natin kaya i-manage yan, yung kayamanan po, maglalayo yan sa atin, sa Diyos. Kalawa po, ang kahirapan ay maaaring maging sanhi ng paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kung yung sobrang yaman na hindi natin kayang panghawakan, maglalayo sa atin sa Diyos, itong sobrang kahirapan naman na hindi natin makaya or ay may insulto daw po natin or malalapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Basahin po ulit natin yung dalangin ni Agur sa Diyos na huwag siyang paghirapin dito sa verse 9. O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. Paano natin malalapastangan ang pangalan ng Diyos? Kapag po kumapit tayo sa masasamang gawa para lang kumita. Na sinasabi niya dito, sa sobrang paghihirap, baka matuto siyang magnakaw. At kapag ganon, pag nagnakaw siya, may lalagay niya sa kahihiyan, malalapastangan niya ang pangalan ng Diyos. Sa sobrang hirap ng isang tao, may mga ilan pumapasok sa masasamang gawain. Iba't ibang klaseng pagnanakaw, pandadaya, panlalamang para lang kumita, pandadaya para lang magkaroon ng pera. Hindi na iniisip ang Diyos, hindi na kinukonsider ang pangalan ng Diyos. So kung kulang din tayo sa karunungan at mahirap tayo ngayon, masama din pala yun. Baka malapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Pero kung taglay natin ang karunungan ng Diyos, kahit tayo ay mahirap, mapapapurihan po natin ang Diyos. Basahin natin itong sulat pa rin ni Apostle Paul sa kay Timoteo, sa 2 Timoteo chapter 2 verse 3. Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. So, asahan mo ang paghihirap. Pero kung may wisdom ka ng Diyos, magiging kasangkapan ng paghihirap natin para mas lumapit tayo at mailapit din natin ang maraming tao sa Diyos. Imagine po, no? Kung kumikita ka po ngayon ng milyon-milyon kada buwan, malamang wala ka dito. At hindi mo papansinin ang mga gawain katulad nito dahil either busy ka, dahil nagpapayaman ka pa lalo, or kaya busy ka sa pagliliwaliw dahil ginagastos mo yung kayamanang meron ka. Nasundan niyo po? Or kaya kung ikaw naman sobrang dukha ngayon, hindi mo rin papansinin yung gawain ito dahil abala ka sa paghahanap buhay. Uunahin mo yung mga pansamantalang bagay kaysa sa mga ganitong gawain, kaysa sa pag-aral ng salita ng Diyos. Again, napakahalaga po ng pagkakaroon ng karunungan ng Diyos. Na anuman yung maging kalagayan natin, mayaman man tayo o mahirap man tayo, kung nagiging matalinong Kristiyano tayo, alam natin kung paano magdesisyon at kung ano yung dapat na piliin natin. Doon tayo sa pagtatamo natin ng wisdom ng Diyos, doon tayo magde-decide at pipili sa kung paano natin mapapapurihan ang Panginoon. Siguro para mangyari yun, no? Ang sikreto siguro, contentment. Ano man yung kalagayan natin, mahirap man tayo, mayaman man tayo, sa pagiging maalam o pagtataglay ng karunungan ng Diyos, pagiging matalinong Kristiyano, alam natin kung paano magdesisyon at ang pipiliin nga natin ay kung paano mapaparangalan ang Panginoon. So, posible natin magawa yan kung tayo po ay matututo ng contentment. Kaya tayo tinuturuan ng Biblia na maging sa ating pananalangin, hilingin natin na huwag tayong pagyamanin ng sobra sa ating kapasidad, sobra-sobra sa ating kakayahang i-manage kasi baka makalimutan natin ang Diyos, and huwag naman tayong paghirapin ng hindi natin kaya. Baka malapastangan naman natin ang pangalan ng Diyos. So ano po ba yung dapat na tamang paghiling sa Diyos? Ano yung dapat na laman ng prayer request natin? Sa number 3 po, ang taong may karunungang mula sa Diyos, nagdarasal kung ano lamang ang sapat. So ito po yung nasa gitna, no? Hindi siya extreme na sobrang yaman, hindi rin extreme na sobrang dukha. So ito yung nasa gitna. Ang panalangin ay kung ano lang yung sapat sa pangangailangan. Kung ano lang yung sapat sa kakayahan nating i-manage. Ang prayer nga po ni Agur, pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Feed me with the food that is my portion. Basahin natin sa Revised Tagalog Popular Version.
sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Kapag magre-request tayo ng pagpapala sa Diyos, ang panalangin natin ay kung ano lang yung sapat sa pangangailangan natin. Kung hihingi tayo sa Diyos, kung ano lang yung kaya nating ingatan, kung ano lang yung kaya nating i-manage, kung ano lang yung ating kailangan. So, hindi pala tama na manalangin tayo ng sobra sa kakayahan at sobra sa pangangailangan natin. Kasi kung ipagkakaloob sa atin yon, baka makalimot tayo sa Diyos. Baka makalimutan natin ang Diyos. May isang parable ang Panginoong Hesus sa Lucas sa chapter 12. Basahin natin yung verse 19 hanggang 20. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Kaya po sa ating paghiling, kung ano lang yung sapat, kung ano lamang yung kaya nating i-manage, kung ano lamang po yung kailangan natin. Baka kung tayo po ito, magpasarap na lang din tayo sa buhay. At possibly, kalimutan na natin yung ating ministeryo. Kalimutan na natin ang Diyos na tumawag sa atin sa isang misyon. Kung tayo po ito na marami nang naipon, sabihin din natin sa ating sarili, magpasarap na lang tayo sa buhay. O yung iba naman, ang iniisip, humihiling sila ng kayamanan para daw po mas maibuhos sa ministeryo at mas maibuhos sa mga gawain para sa salita ng Diyos. Ganun yung ibang justification ng iba. Pero ang pinakamainam na prayer request po, kung ano yung kailangan at sapat sa atin. Again, napakahalaga ng karunungan na nagmumula sa Diyos para ma-handle natin kung ano yung ibinibigay sa atin. Si Solomon po, nagkaroon siya noon ng pagkakataon at tinanong siya ng Diyos, ano yung kahilingan mo? Sabi ng Diyos kay Solomon, ano yung gusto mong ibigay ko sa iyo? Basahin natin itong ikalawang Kronika sa chapter 1 verse 7. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Kung tayo to, no? Baka ginawa na nating genie ang Diyos, no? Hingin mo ang dapat kong ibigay sa iyo. Kung sa atin to personal, sinabi ng Diyos, naku, baka marami sa ating ginawa ng genie ang Diyos. Pero ano po yung sagot ni Solomon? Sa verse 10, bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman upang makalabas-masok sa harapan ng bayang ito, sapagkat sinong makakapamahala dito sa iyong bayang napakalaki? So, ang response ni Solomon, give me now wisdom and knowledge. Kaya sa ating paghingi sa Diyos, humingi muna tayo ng karunungan at kaalaman. Lahat ng bagay na meron tayo ngayon at lahat ng bagay na magkakaroon pa tayo, yan po ay mula sa pag-aari ng Diyos. Mula yan sa Diyos at Kanya yan. Wala tayong talagang pagmamay-ari. Ipinagkatiwala lamang sa atin ang tunay na may-ari. Ang Diyos po yon. Ngayon, paano natin mapapangalagaan yung pinagkatiwala sa atin? Paano natin magagamit ng tama yung mga ipinagkaloob sa atin? So, manalangin tayo ng wisdom. Humingi tayo ng wisdom and knowledge mula sa Diyos. Humingi tayo ng karunungan mula sa Diyos para mapangalagaan natin at mapanghawakan natin ng tama yung mga ipinagkatiwala sa atin. At sa huling bahagi po ng ating pag-aaral ngayon, ano yung iniiwang mensahe na dapat nating pag-isipan pa at subukang aplikasyon, i-apply sa ating prayer, sa ating paniniwala, sa ating pamumuhay. Una, humiling ng katotohanan at katapatan. Dito nagsimula si Agur, no, sa paghiling sa Diyos na ilayo sa Kanya ang kasinungalingan at daya. Sabi niya, ilayo mo sa akin ang daya at kasinungalingan. Sinasalamin nito yung pagnanais para sa katotohanan at integridad sa kanyang buhay. Kung siya nga naman ay sumusunod, naniniwala sa Diyos na banal, so siya din, no, ay magkaroon ng integridad sa kanyang buhay. Para sa atin po, nagbigay aral ito para sa kahalagahan ng pagkakaroon ng katapatan sa lahat ng aspeto ng ating buhay.
At tayo po ay mapaalalahanan din ito na yung sa paglayo sa lahat ng daya at kasinungalingan. Ihingi natin ang tulong sa Diyos. So, ipanalangin po natin at nawa nga po may sama natin sa ating mga personal na mga kahilingan, sa mga ating mga personal na prayers na ilayo din tayo sa daya at kasinungalingan. Kalawa, pagkakaroon ng kakontentuhan. Ang panalangin ni Agur na huwag siyang bigyan ng kasalatan at huwag siyang bigyan ng kayamanan man. Sabi niya po dito, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. No? Give me neither poverty nor riches. Isang pagtuturo sa atin ito sa pagiging kontento. Ang kinikilala ni Agur na yung pagkakaroon ng grabing kayamanan at pagkakaroon ng matinding kahirapan maring humantong sa spiritual at moral na pagkakamali o pagkakasala. So ito po, nagpapaalala sa atin na maging kontento sa kung ano yung meron tayo, humiling tayo ng ayon sa kasapatan at ayon sa pangangailangan natin. Panalangin natin na maging kontento sa kung ano yung mayroon tayo at patuloy tayong umasa at magtiwala sa Diyos. Alam naman natin na Diyos tayo mabuting Ama. No? Magtiwala tayo sa Diyos para sa ating mga pangunahing pangangailangan. Na manatili tayong mapagpakumbaba sa panahon ng kasaganaan. At ipanalangin natin na panatilihin yung ating integridad bilang Kristiyano kahit sa panahon ng paghihirap. No, piliin natin kung ano yung makakapagbigay magbibigay kaluwalhatian, magbibigay karangalan sa Diyos. Ano man yung kalagayan natin. Hindi tayo kakapit sa masama kapag nasa panahon tayo ng kahirapan. Hindi natin itatakwil ang Diyos kapag nasa panahon tayo ng kasaganahan. Na kapag nawala yung kayamanan natin, na kapag nawala yung kalusugan natin, na kapag kinakapos tayo sa ating mga pangangailangan, o kaya mawala man yung maraming blessings na natamo natin, tinatawag nating blessings, mawala man yan, dapat po nasasamba pa rin natin ang Diyos. Sa mga panahon na hindi tayo malakas, sa mga panahon na hindi tayo malusog, sa mga oras na feeling natin gipit at hirap na hirap tayo, puro na lang tayo utang. At sa mga panahon na in riches naman, sagana tayo. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng kakontentuhan at dapat sinasamba, pinapapurihan, pinaparangalan pa rin natin ang Diyos, anuman po yung ating kalagayan. At sa pangatlo po, pagtitiwala sa Diyos. Sa paghingi ng kung ano lamang yung kailangan, kinikilala po ni Agur ang kanyang pagtitiwala sa Diyos para sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. Basahin pala natin ito. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Feed me with the food that is my portion. Pagtuturo naman sa atin na magpatuloy sa pagtitiwala sa Diyos para sa ating kabuhayan at hindi paglalagay ng labis na pagtitiwala sa mga material things. Hindi sobrang pagtitiwala sa mga pansamantalang mga bagay. Na magpatuloy sa seguridad, yung security mula sa Diyos. Hindi sa sobrang kayamanan. Na kapag nabawasan yon o kaya kaunti yung kayamanan natin, nag-aalala na tayo ng sobra sa ating buhay. Kasi yung security natin nandun sa mga material things. Kaya kapag bawas yon, kapag wala yon, pag kulang yon, nag-aalala tayo. Sa pag-aalala natin, nawawala yung pagtitiwala natin sa Diyos. Nawawala yung pagtitiwala natin na hindi niya tayo pababayaan araw-araw. At makita din po natin na binibigyan tayo araw-araw ng pagkain mula sa Diyos. Binibigyan tayo ng food na ating kailangan araw-araw. Hindi para mabusog, hindi para mag-enjoy sa food, hindi para masarapan lang. Bakit tayo binibigyan ng pagkain na ating kinakailangan? Kasama po yun na ma-enjoy natin yan. Kasama yun na masarapan tayo dyan. Pero binibigyan tayo ng pagkain para magkaroon tayo ng lakas. Yung lakas na yon gagamitin natin para paglingkuran, para papurihan at sambahin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Sabi nga po, ano man yung ating ginagawa, gawin natin yung lahat ng yon para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Magagawa natin yung mga bagay kung meron tayong kalakasan.
At isa pong source ng ating lakas, pagkain na kailangan natin. So, binibigyan tayo ng pagkain na ating kailangan para magkaroon tayo ng lakas. So, may purpose po yung provision sa atin ng Diyos. Kung pagkain, hindi lang para mabusog tayo. Kasama na yun. Hindi lang para mag-enjoy tayo. Kasama na yun. Pero binibigyan tayo ng pagkain para magkaroon tayo ng lakas. At yung lakas nga po na yun, magamit natin para makagawa tayo ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Kaya ipanalangin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng sapat na pangangailangan natin. At kapag ipinagkaloob yun sa atin ng Diyos, gagamitin natin yon para sa Kanyang karangalan. Agree? Nawa, naging sapat po ang ating talakayan para maiayos pa natin yung ating mga prayer request na nagpapakita po at naglalaman ng balanse at makadiyos na pananaw sa buhay. At patuloy tayong nagtatamo ng karunungang mula sa Diyos na sa ating paghiling, alam natin kung ano yung dapat at kung ano yung kaya nating ingatan bilang mga mapapagkatiwalaan at pinagkatiwalaang lingkod. At sa lahat po ng mga pagpapalang natatanggap natin, gamitin natin iyon para sa kaluguran. Gamitin natin yon para sa patuloy na paglilingkod. Gamitin natin yon para sa kapurihan ng Diyos. At nagagamit din po dapat natin para sa kapakinabangan ng mga tao sa paligid natin, yung mga blessings na natatanggap natin. So muli po mga kapatid, sa ating prayer request, unahin natin ang paghingi ng karunungan, katulad naman ni Agur, makontento tayo, hingi natin kung ano yung ating pangangailangan, na wag pong labis yung ating mga paghiling, no? Na wag tayong humingi ng sobra-sobra, at wag naman tayong ilagay sa sobra-sobrang paghihirap. Patuloy po nating pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang makatapos po tayo sa ating gawain ngayon. Purihin po natin ang Panginoon